beloved Boss Mike Cervera. Sandigan Bayan ng isa pang ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Naku Marcos. po! Ayon sa 2nd Division ng Sandigan Bayan, bigo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na aksyonan ng reklamo sa loob ng halos 4 na dekada. Naku Hindi po! na makatwira ng panahong lumipas na ginamit sana sa pag-usig sa mga respondents sa reklamo. Correct. Kaugnay ang kaso sa paghahabol ng gobyerno sa mga sasakyan at house appliances ng kapwa-akusadong si Fernando Timbol. Pinaniniwala ang nakuha ito ni Timbol dahil raw sa kanyang kaunayan sa mga Marcos. Nako. Isinampa ng PCGG ang civil case noong July 1987. Naku, ang sweet talaga ni Madam Imelda, no? Gusto ko yun, no? Ito, mga kababayan, no? Grabe, no? Sana all na lang. Oy! Nako, digong maiinggit ka rito. Alam nyo, sa totoo lang, oo, kung meron kayong kaiinggitan, oo, si First Lady tsaka si Presidente Marcos Sr. Ganyan sila ka-sweet, mga kababayan. Oo, ganyan sila ka-sweet. Never sa kanilang pagkatao yung nag-cheat. Sana all. Di ba? Sana all. Pero dito na, umpisa na natin dito, ha. Umpisa na natin. Boss Mike, hindi nagkamali. Perfecto, Noel. Oo. Ako pumili. Sabi ko, Manong Bongbong, kunin mo si Atty. Claire. Oo. Sabi niya, bakit? Magaling yan at talagang palaban. Yun, ha. Yun. Eto, no joke. No joke. Eto na, mga kabayan, umpisa na natin. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang alin? Mga akusasyon. Nako! Laban dito. Kanino? Kay Apo Lakay at kay Madam First Lady Imelda Marcos. Bakit, mga kababayan? Abay, 4 na dekada na to. Grabe, no, mga kababayan? Hindi pa ako tao. Abay, pinag-aagawan na to, pinaglalaban na nila. Jojo Chavez, Abay, napakatagal na, oh. Ngayon, mga kababayan, lumabas na ang totoo. Kita nyo, mga kababayan? Ano ba yung pinagdiriwang nyo? Mga kababayan, kasi ganito yan. Ganito yan. Napatunayan na yan na ang mga tao sa mga ginawa ng mga dilawan, sama na natin yung mga DDS kasi ginagamit nila yan. Sa mga dilawang DDS, dilawan noon at dilawang DDS ngayon, ginagamit nila ito na magnanakaw daw. Anak na pating naipanalo na nga namin si Pangulong Bongbong Marcos na wala nang naniniwala sa inyo. Yun yung dyan, pruweba. May ebidensya na. May patunay na wala hong naniniwala sa mga aligasyon ninyo. Hindi nyo pa ba nararamdaman na ang mga tao, mahal talaga ang mga Marcos? Kasi kung totoo yung mga sinasabi ninyo at patuloy nyong nalilinlang ang mamamayang Pilipino, di dapat hindi nyo pinanalo si Pangulo. Kaso ano nangyari? Bakit naging presidente? At mukhang hindi na yan mawawala. Ang pamilya, ako naniniwala, mga kababayan, etong partido ni Pangulong Bongbong Marcos, baka yan ang susunod na manalo. Lalo na nakikita natin, mga kababayan, kita nyo, mas maraming naniniwala sa mga Marcos, 36%. Sa mga Duterte, 16%. Yung mga dilawan, ayun, nagrally sila kahapon, kokonti na lang. So ano patunay nito, mga kababayan? Mahal talaga ng mayoryang Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos. Tanggapin nyo na yan. Huwag na kayong magpa-bitter at mag-move on na sa nakaraan. Yan lang ang makakapagpalaya sa inyo. Tandaan nyo yan, ha? Kaya lang, mga kababayan, yung mga matatanda, ini-impluwensyahan yung mga kabataan. Kaya etong mga kabataan, pag pinakinggan mo ang mga katwiran, akala mo naman nabuhay sila nung panahon ni Apo Lakay na yan. Dito ba? Hindi kayo nabuhay nung panahon ni Apo Lakay. Kami yun. Kami nakaramdam nun. Kahit pasabihin nyo na mahirap ang buhay, pero walang nagugutom.
magsipagkalong noon. Kasi nung panahon na yun, mga kababayan, talaga naman ang mga tao nakapokus, trabaho, bahay, simbahan. Trabaho, bahay, simbahan. Trabaho, bahay, eskwelahan, simbahan. Di ba? Ganun po ang katitino ang mga tao noon. Wala hong gadget, walang social media. Makikinig, alam nyo, sa radyo. Radyo, yun yung kulay, kulay kahoy. O yung fly, ano ba yan? Lawan at gawa yun eh. Sa lawan at gawa yun, yung transistor. Ano pinakikinggan ng tao noon at libangan nila? Alam nyo kung ano? Bukas, luluhod ang mga tala. Di ba? O ngayon, ano nangyari? Di ba lumuhod lahat sila? Alam nyo mga kababayan, yung mga nangyari noon, kung ihahambing natin ngayon, naku mga kababayan, talagang nagkakatotoo, Di ba yung palabas ni Vilma? Ano yun? Bukas, luluhod ang mga tala. Nagluhuran mga kababayan eh. Di ba? Ay kayo, alam ko naman kung ano yung mga paborito nyo. Di ba? Meron pa dyan yung yung mga paborito nyong laging mga inaabangan, si Luz Fernandez. Di ba? Sino nakikinig kay Luz Fernandez? Walang yan. Kapag kayon, umarte ng parang nasasarapan, Oo. Waldo, wag dyan. Nakikiliti ako, Waldo. Wag dyan. Parang alam nyo, totoong-totoo, tapos sasabihin naman ni Waldo, ibababa ko na ang iyong palda. Wag muna, Aldo. Waldo, wag muna. Tingnan mo muna yung ating pintuan. Baka nakabukas pa. Di ba? Sandali lang. Isasara ko yung pinto. Ayan, ilalak ko na. Tignan. Ang galing ng Parang totoo yun eh. Yun yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ay, hindi. Wala. Hindi naabutan ng mga kabataan. Nagkukuda ngayon. Wala talaga. Ang ganda nun gabi ng lagi. Pagka umalulong na yung aso, yung kami nun, mga kababayan, nagkukumutan na kami. Pag nagkumutan kaming ganyan, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yun, kumutan kami, pero nakikinig kami. Pagkasama ko, nakita ko pangalan mo. Ganun lang katindi. Ay, naku, napakababaw ng mga, ng ating mga kabataan, Noong panahon ng kabataan natin, mga kababayan, mababaw lang ang kaligayahan natin. Ngayon, mga kababayan, yung mga bata, 3 taon pa lang, may cellphone na. Pagkaraan ng 6 na buwan, mga kababayan, ayun, na-hospital sila. Tayo, mga kababayan, 3 taon, nasa lansangan, hubot-hubad, tumatakbo, kahit nalabas ang pempem, kahit labas ang bird, takbo-takbo lang tayo nung araw eh. Pero, napansin nyo ba, mga kababayan, nung panahon na yan, ng ating kabataan, bibihira nagkakasakit. Subukan ninyo yung mga bata ngayon. Oo, patakbuhin nyo dyan, hubot-hubad. Di ba, mga kababayan? Baka nga maghahasa pa yan. Yan ang sinasabi ko na ang kaibahan nung panahon natin na dapat hindi kalimutan ng mga kabataan, nung araw, ikaw ang mauuna sa magiging asawa mo. Tama? Nung araw, ikaw ang mauuna sa magiging asawa mo. Mapalalaki at mapababae. Naku, magkakahiyaan pa kayo. Oo, nung first time ko. Hindi ko alam kung paano eh. Kayo, ganun din ba? Di ba first time ninyo? First time din syempre nung napangasawa ninyo. Mga kababayan, grabe. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Paano ba ito? Paano ba yung ganyan? Dito, huwag jumpet yan. Naalala ko tuloy. Putik na yan. Ganun ho. Ito hinahalimbawa ko lang. Romana Mix Vlog, thank you naman daming duming mabalin amin. Ay, wait, doming mabalin amin. Di ba? Amin lang mabalin. Siyempre,
Oray pa eh. Di ba? Kahit pa noon, baybahayan tayo, no? Yung baybahayan kasi wala namang talagang ano yun eh, penetration eh. Oo, kiss-kiss lang yun. Oo, kiss-kiss lang yun eh. Oh, ang saya, no? Kapag ka naalala ko mga kababayan yung panahon na yan, nung panahon ni Apo, na walang masyadong gadget, walang kahit na ano, ang laro lang natin, piko, Chinese garter, sa mga kababaihan, at jackstone, luksong tinik, patintero, shato, mga ganyan mga kababayan. Masaya na buhay natin. Di po ba? Ang malungkot niyan mga kababayan, dahil masarap maglaro kapag tanghalian, yung mainit yung araw, abay, sasabihin ng magulang natin, wag ka lumabas! Matulog ka! Matulog! Yun ang doon, malungkot sa amin noon. Pag pinatulog ka na ng tanghali ng tatay at nanay mo, nako, mga kababayan ko, eto, malungkot sa amin yun. Ngayon mga kababayan abay, alas 12, alauna na, yung bata, gising pa. Naglalaro pa ng naglalaro pa ng games niya sa cellphone niya. Nung panahon na yun, mga kababayan, alas 6 pa lang, kailangan nakalatag ka na. At kailangan bago mag alas 7, tulog ka na. Ganun po mga bata noon. At eto pa mga kababayan, kailangan alas 4, alas 5, gising ka na. Nagkakaykay ka na. Saan? Nagkakaykay ka na sa bakuran. Ganon. Hindi na, matik na yung mga kababayan, di ba? Matik na yon, hindi ka na kailangang utusan. Kami noon, hindi mo na kailangang utusan. Bakit? Obligasyon yun ng mga kabataan noon eh. Kapag ka hindi ka ganon nung araw, sasabihin nila mangiras, badus, sadot, di ba? Tamad. Di po ba? Ganun po kadisiplinado ang bata noon, tapos sasabihin nila, mas maganda nung nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi kami papayag dyan. Tama mga kababayan, papayag ba kayo? Sige, yan, napaka-simpleng example na lang yan. Noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang mga tao, disiplinado. Ultimo bata, disiplinado yan. Marunong mag-urong, marunong maglinis ng bahay. Kahit na 5 taon, 7 taon, 8 taon, 9 taon, yung ganyang mga edad, marurunong na yan. 8 taon pa lang ako, marunong na ako magluto. Ngayon, ikumpara nyo, ano nangyari sa atin? Yun ang kaibahan na sinasabi ko. Na pinaglaban ninyo? Pinaglaban ninyo yung maling kaisipan na tinanim sa inyo ng alin? Ng mga makakaliwa na tulad ni Ninoy. Yun. Kaya yan, nangyari, kita nyo. Ano nangyari sa atin? Naging swail yung mga bata. Nawala yung pagiging disiplinado. Wala, di ba? Tama ba ako mga kababayan? Sinabi ko na yung mga halimbawa ko sa inyo. Di mo ba mga kaya simple lang buhay natin, mga kababayan. Simple lang. Paggising mo ng umaga, magsagad ka. Magsagad, di ba? Agsado. Agsado danom. Di ba? Agbuggo. Aginaw. Ganon. Sa mga hindi nakakaintindi, aginaw, yung bang uurong ka, mag-uurong, maghuhugas ng pinagkainan, di ba? Tapos nun, mga kababayan, susunod? Kung may eskwela, diretso sa eskwelahan. Alam nyo mga kababayan, ang kabataan ngayon, hindi yan maghuhugas ng plato bago pumasok ng eskwela. Hindi ka pwedeng pumasok ng eskwelahan hanggat hindi malinis ang buong kabahayan. Kasama na yung pinag-urungan. At pati ang paligid, kailangan malinis yan. Di ba mga kababayan, ngayon mga bata, ano nangyari? Yan po yung impluwensya ng ginawa ng mga dilawan. Grabe, Sayang. Sayang yung pagiging disiplinado natin. Malamang mga kababayan, daig pa natin ang mga Hapon. Alam niyo mga Hapon, napakagalang. Sabi ng mga Pilipino, buti pa mga Hapon ang gagalang. Pag nakita mo, yumuyuko. Huwag lang si Manang Aimee yumuko. Di ba? Hinahangaan nyo sila. Yun nga yung
pinaglaban yung inalis nyo sa ating mga Pilipino, kayong mga dilawan, kayo huyo na, kayo! Di ba? Sila po ang nag-alis niyan. Na imbis na tayo, mga kababayan, natuto tayo maging disiplinadong mga Pilipino. Na dapat, hinahangaan at pinupuntahan ng mga turista at ibang lahi. Ngayon tayo yung pumupunta sa ganun eh. Pupunta tayo sa ibang bansa. Ay, naku, magkikwento pa yan. Di ba? Magkikwento pa yung mga dilawan. Buti pa doon sa Japan. Ang babait ng mga tao doon. Napaka nila, Di ba? Napaka magiliw. Konting yuko ng gano'n. Arigato. 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 Di ba? Tapos naiinggit kayo ngayon. Kayo may kasalanan yan. Dapat ngayon, alam nyo, pag nandito tayo, eto, aminin ninyo. Nung mga bata tayo, mga kababayan, nung mga bata tayo, pagka may nakasalubong tayo kahit sino, matanda, bata, matanda, bata, o ano pa man, babae, lalaki, pag nakasalubong natin sa kalsada yan, ano sasabihin natin? Naimbag nga biga iyo, nanang. Naimbag nga rabi iyo, apong. Ano ibig sabihin ng mga kababayan? Kapag ka mas magalang ka pa, talagang lalapitan mo yung matatanda, magmamano ka pa eh. Hindi po pwede na hindi mo babatiin yan. Kapag hindi mo binati yan, kahit hindi mo kilala yan, ibig sabihin nung bastos ka. Subukan nyo ngayon, mga kababayan, maglakad kayo. Pag nakita kayo, kunyari, tayo, matatanda na, no? Makasalubong natin yung mga bata, akala mo talaga, no? Mga hudyon. Ganyan, no? Sasabihin pa sa'yo. Mumurahin pa yung matanda, eh. Tayo nun, mga kababayan, mga matatanda, nire-respeto natin, eh. Buti na lang, dala-dala ko pa rin ngayon yung kaugalian na yun. Yung mga bata ngayon, pansinin ninyo, naku, kahit nga pumasok na sa bahay nila, wala silang pake. Grabe, no? Ang laki nang nawala sa atin mula nang nagkaroon yan, sineselebrate nila na it's a power, people power na yan. Sabihin nyo, pag mali ako, wala, naku mga kababayan, sabi ko sa inyo, kailangan alalahanin natin yung magaganda lang. Huwag na nating alalahanin yung mga pangit, mapait, na alam naman naming nabudol kayong lahat. Huwag nyo nang ipamana yung inyong katangahan at mga ginawang pambubudol sa inyo. Tignan nyo yung mga kabataan doon sa EDSA, nando doon kung ano-ano pinagsasabi. Tama, mga kababayan? Tama! Mga kababayan. Diba? Eto na, tuloy na natin. Ito magandang balita kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibinasura na Sandigan Bayan. Ang alin? Ibinasura ng Sandigan Bayan ang isa pang ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ano pang patunay ang gusto ninyo? Mga dilawan DDS, ano pa? Tapos tatawagin nyo pa rin magnanakaw. So, ibig sabihin, mga kababayan nito na basura, talo yung kaso nila. Bakit, mga kababayan? Wala namang sapat talagang ebidensya. Kung inyo mapapansin, mga kababayan, itong mga issue ng mga Marcos, itong mga issue ng mga Marcos, lagi lang ito lumalabas kapag ka nagkakaroon ng halalan. Bakit kanyo? Takot kasi sila sa Marcos. Diba? Takot. Alam nila kasi na marami ang sumusuporta kay kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pamilya niya. Kaya yan, ginawa nilang propaganda. Tuwing may tatakbong Marcos sa pagka halimbawa, dyan, senador, congressman, governor, vice presidente, presidente, lagi nilang ginagamit yan. Tuwing eleksyon yan lumalabas, pansinin ninyo. Pansinin po ninyo, tuwing eleksyon. Ngayon, eto. Paano na ito? Binasura na yung mga reklamo ninyo. Nung nakaraan, may nabasura pang isa. Paano na? So, ano pang gusto ninyo? Ano pang gusto ninyong patunay? Na nawala, nilinlang kayo ng mga dilawan. Wala! Nilinlang kayo. Binasura na naman. Tuloy. Ayon sa 2nd Division ng Sandigan Bayan, bigo ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na
aksyonan ng reklamo sa loob ng halos 4 na dekada. Kita nyo, 4 na dekada. Binuo ang PCGG Kicks TV. Para usigin, hanapin, kunin. Alam nyo mga nakuha nilang mga property, yung pinagkamalan nila na pag-aari daw ng mga Marcos pero nakapangalan naman sa iba. Anong klase yan? Pati yung mga yung mga malapit kay Pangulo, Ferdinand Marcos Sr., abay nadamay pa. Dinamay nila. Alam nyo naman, parang Duterte yan. Kapag kakalaban ka sa politika, yayariin ka. Kaya maraming mga kababayan na mayayaman nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit sa kanya. Anong ginawa nila? Kinuha yung mga ari-arian. Ang tawag ng PCGG, crony. Ginamit ang mga salitang yan para sirain ang mga Marcos. Crony. Ano pa? Magnanakaw. Ano pa? Diba? Pero pansinin nyo naman, yung pondo natin mga kababayan, yung budget na pinagtatalunan, yung budget ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila nagtaka. Kung kukumputin mo sa buong pamamahala niya, sabi nila, 20 taon. Kumputin nyo yung budget na hinawakan niya na kinuha niya sa gobyerno. Ito yung budget. Tapos ibabangga nyo sa lahat ng ginawa niyang proyekto. Nako mga kababayan, kakarampot lang yung budget niya. Paano nangyari yun? Hindi ba kayo nagtaka? Tama mga kababayan? Paano nangyari yun? Kung yung budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, halimbawa, 5 piso. So, kung yung 5 piso, ita-times nyo sa 20, magkano? Di ba? Magkano yun? Ang hina mo sa math, Boss Mike. Halimbawa, 5 piso. 20 years. 12. Times. 20 equals. Hindi. Oo. Taon-taon yun Boss Mike 20. Times 5. Equals. 100. 100, di ba? Ngayon, yung 100 mga kababayan, pag binangga mo sa proyekto niya, mga kababayan, 1,000! 1,000! Ngayon, hindi ba sila nagtataka? Alam nyo ang problema, yung mama, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagmalasakit na. Yung pera niya, kasi alam nyo naman yan ang hanap buhay niyan, yung reserve na ginto. Diba? O kaya nga maraming gumamit ng ginto-ginto na yan Alam nyo naman ang ginto, kita nyo? Nung nakaraang 5 taon, magkano lang ang ginto? 2,300, 2,1, ganun. Ngayon, ilan na? 5,000 na mahigit. 5 taon pa lang yan. Ngayon, eto, balikan natin yung pagtataka nila. Ang naging problema, imbis na magtaka sila sa ginagawa ni Pangulo, kung bakit nagagawa niya lahat yan, ginawa nila ng mali siya. Mga kababayan, ginawa nila ng mali siya. Opo. Imbis na humanga kayo tulad namin, humanga kami. 'Di ba? Humanga tayo. Kasi may kabutiang loob yung mama. Kayo, anong ginawa ninyo? Ginawa nyo na mali siya, ninakaw niya yan. Ano ba? Ninakaw niya yung budget nga natin ang liit-liit, paano pa magnanakaw si Pangulo? Putik na. Nagets ninyo mga kababayan? Ganun yun. Ganun lang kasimple, wag na nating palalimin. Basta mga kababayan, eto na yung nagpapatotoo. Yung mga ginawa ninyo na mga paratang, mga demanda, yung ginawang PCGG para lang kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang nagawa. Tama mga kababayan, bagkos ang mga Marcos pang ninakawan nila. Ninakawan nila mga Marcos dahil nagtaka sila kung saan nanggaling yung mga mamahal na mga alahas ni First Lady. Di po ba? Our beloved Boss